May namumuo po kayong kudita sa kamera kung saan ay ito po ay balitang-balita na ito ay si Tamba ay papalitan ni Gloria Macapagal Arroyo or may sinasabi sila or hindi ba si kung Rodante Marcolita ang ipapalit nito. So ito po ngayon yung nakakagulat na ito ay mukhang nagkagulo-gulo na nga ngayon yung kamera po. Ito mismo si President Marcos at unang-una di ba na ito ay hinarang po niya yung impeachment na kay BP Sara. Kasalukuyan ng kumakalat sa mundo ng social media ang di umano'y bali-balitang papalitan na di umano ni Gloria Macapagal Arroyo ang House Speaker na si Martin Romualdez bilang House Speaker at nauna na ngang nag-post ang political Speaker of the House, Game Theory. If this happens, then it is clear. There now is a huge crack between Martin on the other side and BBM Liza on the other. This, my friends, will be the house of cards crumb clean. BP Sara and the Duterte nation should never stop applying pressure on this evil triumvirate and instead intensify the wrath of public opinion on them. As much as we want Marcoleta to be Speaker, GMA is a compromise for both sides. And by both sides, I mean Liza and Martins. At yun na nga mga ka-update. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan na may nakakapagsasabi na kung naging patas lamang di umano si GMA ay maganda sana at for sure nilagay lamang ito para magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Marcos administration at mga Duterte. If ever na may nilagay man si GMA na bagong speaker, pero na kay GMA na rin di umano kung gagawa sila ng maling hakbang na ikakagalit lamang di umano ng taong bayan. At baka dahil pa dyan, ayon na ang magiging kahuli-hulihang mundo niya sa politika. Kaya dapat maging maingat pa rin daw di umano ito sa kaniyang mga ikinikilos. Masasabi talaga natin na hindi talaga di umano matanggap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at unang ginang Liza Araneta Marcos na napakarami talagang supporters ang Vice Presidente Inday Sara Duterte. At nang malaman at nakita niya di umano at napagtanto na ang pagpapatalsik kay Vice President Inday Sara Duterte sa kaniyang posisyon ay taong bayan raw di umano ang kaniyang makakalaban at posible pa di umanong mabaligtad ang sitwasyon at baka siya pa di umano ang mapapatalsik sa kaniyang pwesto. At ayon pa di umano sa isang kilalang political commentator na si Ivo Galvot at ayon pa sa kanya, papalag ka ba Bongbong Marcos noong isang araw sinabi mo napapalagan mo na si BP Sara. Pero ngayon lang sabi mo, as far as I am concerned, it is a storm in a teacup. Anyari. Ito na ba ang sinasabi ni Manong Johnny Enrile na let's cool things down for the sake of the country or for the sake of you, your family, the political elites, and the oligarchy. Feeling the heat now, I suppose JPE knows. Ha ha ha. As far as I am concerned, we have reached the point of no return. Whoever thinks the Duterte's nation will keep quiet now with this poorly made machination, hindi kami bangag. Ha ha ha. End ko. Kaya nang lumabas ang naging balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang inain at komento sa mundo ng social media. At ayon pa nga sa kanila, good news, sana matanggal na si Tambi. Mabuhay si BP Sara, laban lang. God is with you. We pray for your safety and protection. Dapat tuloy ang taong bayan sa pagpapatalsik kay BBM. Kasi malayo na ang paghihirap ng bansa kung aabnoy sa 2028. Para sa akin, malaki na ang ginagawa nilang kahiya-hiya sa ating inang bayan. Huli na ang lahat, wala ng pera ang bayan. Kahit sino pa ang ipalit kay Tambalos-los, los-los na ang pulsa ng sambayan ng Pilipinas. Kaya Sir President BBM, resign ka na lang din, pakiusap po. Huwag nang makipagsundo sa mga Marcos, mahal naming Vice Presidente Inday Sara. Mabubudol na naman tayo. No, huli nang makipagsundo sa mga Marcos. Kahit sino pa ang palitin nyo kay Tambalos-los, huli na ang lahat. Ubos na ang pera ng bayan. BBM, alis ka na dyan. BBM, layas na. Para makampi
magdikta ng tunay na pagbabago sa bansa. End quote. Lumalalang hidwaan sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice Presidente Inday Sara Duterte. Pangulong Bongbong Marcos Jr. naiisipan na rin makipag-ayos kay Vice President Sara Duterte dahil tila nagkakaroon na rin di umano ng hidwaan sa pagitan nilang PBBM, Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. At upang makabawi di umano ang kasalukuyang Pangulo ngayon kay Vice President Sara Duterte, ay may lumabas na bali-balitang patatalsikin di umano si House Speaker Martin Romualdez ni PBBM bilang House Speaker para matapos na di umano ang hidwaang nagaganap sa pagitan ng Marcos administration at sa mga Duterte. Totoo kaya ito mga ka-update? Ating alamin. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung subscribe ka na at huwag kalimutan i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update. Kasalukuyan ng kumakalat sa mundo ng social media ang di umano'y bali-balitang papalitan na di umano ni Gloria Macapagal Arroyo ang House Speaker na si Martin Romualdez bilang House Speaker. At nauna na ngang nag-post ang political Speaker of the House, Game Theory. If this happens, then it is clear. There now is a huge crack between Martin on the other side and BBM Liza on the other. This, my friends, will be the house of cards scrubbed clean. VP Sara and the Duterte nation should never stop applying pressure on this evil triumvirate and instead intensify the wrath of public opinion on them. As much as we want Marcoleta to be Speaker, GMA is a compromise for both sides. And by both sides, I mean Liza and Martins. At yun na nga mga ka-update. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan na may nakakapagsasabi na kung naging patas lamang di umano si GMA ay maganda sana at for sure nilagay lamang ito para magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Marcos administration at mga Duterte. If ever na may nilagay man si GMA na bagong speaker, pero na kay GMA na rin di umano kung gagawa sila ng maling hakbang na ikakagalit lamang di umano ng taong bayan. At baka dahil pa dyan, ayon na ang magiging kahuli-hulihang mundo niya sa politika. Kaya dapat maging maingat pa rin daw di umano ito sa kanyang mga ikinikilos. Masasabi talaga natin na hindi talaga di umano matanggap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at unang ginang Liza Araneta Marcos na napakarami talagang supporters ang Vice Presidente Inday Sara Duterte. At nang malaman at nakita niya di umano at napagtanto na ang pagpapatalsik kay Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang posisyon ay taong bayan raw di umano ang kanyang makakalaban at posible pa di umanong mabaligtad ang sitwasyon at baka siya pa di umano ang mapapatalsik sa kanyang pwesto. At ayon pa di umano sa isang kilalang political commentator na si Ivo Galvot at ayon pa sa kanya, papalag ka ba Bongbong Marcos? Noong isang araw sinabi mo na papalagan mo na si VP Sara. Pero ngayon lang sabi mo, as far as I am concerned, it is a storm in a teacup. Anyari. Ito na ba ang sinasabi ni Manong Johnny Enrile na let's cool things down for the sake of the country or for the sake of you, your family, the political elites, and the oligarchy. Feeling the heat now, I suppose JPE knows. Ha ha ha. As far as I am concerned, we have reached the point of no return. Whoever thinks the Duterte's nation will keep quiet now with this poorly made machination, hindi kami bangag. Ha ha ha. End ko. Kaya nang lumabas ang naging balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang inaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa nga sa kanila, good news, sana matanggal na si Tambi. Mabuhay si VP Sara, laban lang. God is with you. We pray for your safety and protection. Dapat tuloy ang taong bayan sa pagpapatalsik kay BBM kasi malayo na ang paghihirap ng bansa kung aagnoy sa 2028. Para sa akin, malaki na ang ginagawa nilang kahiya-hiya sa ating inang bayan. Huli na ang lahat, wala ng pera ang bayan. Kahit sino pa ang ipalit kay Tambalos-los, los-los na ang pulsa ng sambayan ng Pilipinas.
Kaya Sir President PBM, resign ka na lang din, pakiusap po. Huwag nang makipagsundo sa mga Marcos, mahal naming Vice Presidente Inday Sara. Mabubudol na naman tayo. No, huli nang makipagsundo sa mga Marcos. Kahit sino pa ang palitin nyo kay Tambalos-Los, huli na ang lahat. Tubos na ang pera ng bayan. BBM, alis ka na dyan. BBM, layas na. Para makamtan ang tunay na pagbabago sa bansa. End quote. Ito na nga mga kababayan, ano masasabi nyo? Comments lang po kayo sa comment section sa baba. Maraming salamat. Thank you. Thank you so much for watching. God bless us always.